Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas, no? At eto na nga mga ka-review natin, Vice President Sara Duterte deadma sa loyalista na pilit pinagsasalita siya kaugnay sa West Philippine Sea issue. Yan mga ka-review natin, no? Attorney Trexie Angeles bumanat yan mga ka-review natin, no? Patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento at kritisismo kung meron man po. Mula po ito kay Robin Sweet News. Yan mga ka-review natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Yan, subscribe na po Robin Sweet News na mga ka-review natin, no? At kung bago ka pa lang at dito po na ako subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga ka-review natin, huwag na po natin patagalin. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Nais nga ng mga dilawan, makakaliwang grupo at ng mga pekeng loyalista na magsalita si Vice President Sara patungkol sa nangyayaring tensyon at gulo sa West Philippine Sea. Bakit daw tahimik at tila nga walang pakialam si Vice President Sara sa sitwasyon ngayon sa West Philippine Sea? Ito nga ngayon ang kanilang matinding argumento laban sa mga Duterte. Pero ipinamukha ng magaling na abogado at certified DDS na si Attorney Trixie Cruz Angeles na tama ang naging desisyon ni Vice President Sara na i-ignore na lamang ang mga nag-uudyok sa kanya na magkomento sa insidente sa paligid ng Ayungin Shoal. Malinaw nga ang ibig sabihin nito na hindi nais ni Vice President Sara ang isubvert ang power ni Pangulong Bongbong Marcos bilang arkitekto ng ating foreign policy. Kasi naman, hindi pa bida-bida si Vice President Sara na di tulad ng iba dyan na inuunahan pa ang Pangulo sa pagbibigay ng mga maanghang na salita. May mga nag-uudyok daw kay Vice President Inday Sara na magkomento sa mga insidente sa paligid ng Ayungin Shoal. Mabuti na lang at ini-ignore niya ang mga ito. Malinaw na hindi nais ni Vice President ang isubvert ang power ni Pangulo bilang arkitekto ng ating foreign policy. Hindi din pabida si Madam tulad ng iba dyan na inuunahan pa ang Pangulo sa pagbibigay ng maanghang na salita as if they are speaking for the country. Clearly, Vice Inday lets the President take care of foreign policy and will not add to the already discordant rants of officials who are not in any way tasked with our foreign relations. Pag-usapan natin ito. So yan mga ka-review natin, marami pong tinamaan dito sa naging sinabing ito, no, mga ka-review natin, no? Ha? Kasi nga po, si Vice President Sara Duterte po ay rumerespeto mga ka-review natin dito sa ating mahal na Pangulo. Hindi po tulad ninyo, no, ng mga dilawan, pinklawan, o ano pa man yan, no? Mga tamba at mga ano pa man, diba? Mga senador, diba? Huwag niyo pong pangunahan ng ating Pangulo mga ka-review natin kasi, diba, may sarili po siyang diskarte patungkol po dito. At saka mga ka-review natin, ito lang, opinion ko lang po ito ha. Eh ano naman po kung magsalita si VP Sara? Magkakaroon ba ng, significance? Kung magsasalita ngayon si VP Sara patungkol dyan sa West Philippine Sea? Aalis ba itong mga, mga incheck? Mga ka-review natin, yung mga Coast Guard ng China dyan sa West Philippine Sea? Tahimik po ang ating mahal na Vice President Sara Duterte mga ka-review natin kasi nga po ayaw niyang pangunahan ng ating Pangulo, no? At hindi po siya katulad ninyo na sumasawsaw sa kung anumang issue ang tumutubo or di ba? Lumalabas yan mga ka-review, yun yung term. Lumalabas, no? Sa bawat lumalabas na issue, nandyan talaga yung mga dilawan na nandyan talaga yan. Hindi yan mawawala mga ka-review natin. Kaya dapat na po tayong masanay. Ha?
Pero wag niyo naman pilitin si Vice President Sara Duterte na magsalita, no? Ha? Ika nga you have the right to remain silent, 'di ba? Oh, karapatan niya pong manahimik at karapatan din niyo karapatan din po ninyong manahimik, 'di ba? Pero karapatan din po ninyong sumabat, 'di ba, mga ka-review natin? Kaya kayo na lang po, kayo na lang mga dilawan kayo. Kayo na lang po ang ano man ang komento ninyo about dyan sa West Philippines Sea. Hanggang dyan lang naman kayo eh. Eh anong tulong? Ang tanong. Anong tulong ang ibibigay ninyo sa West Philippines Sea? Oh. Hindi puro ano lang, puro salita lang, puro batikos lang mga ka-review natin. No? Ano ang inyong solusyon? Oh. Eh, yun nga eh, di ba mga ka-review natin? Presidente pa rin ang magdidesisyon. Kaya tumahimik na lang kayo. Di ba mga ka-review natin? Nakakaano lang kayo, nakakasira lang kayo ng diskarte ng ating Pangulo. Di ba? Ito ngayong mga gustong makipagmatigasan at gustong makipagpagyan para sa West Philippine Sea. Alam nyo kasi kailangan yung intindihin na wala namang West Philippine Sea sa mapa. Kung titingnan nyo yung Google Map, hindi naman nare-recognize yung West Philippine Sea. Kasi yung West Philippine Sea, nagsimula lang yan noong 2012, nung panahon ni Pinoy. Ang makikita nyo dyan ay South China Sea. At yung West Philippine Sea, hindi lang po tayo yung claimant niyan. No, marami po. So, kung titingnan nyo dito, hindi lang Pilipinas ang may teritoryo dyan sa West Philippine Sea. So, ang claimant dyan is Vietnam, Taiwan, China, Brunei, Malaysia, Indonesia. So, marami tayo. Kung gusto nyo makipagyan para sa West Philippine Sea, yung ibang claimant dyan, willing din makipagyan para sa pwesto nila dyan sa West Philippine Sea. So, hindi sagot ang makipagmatigasan, makipagyera. Kasi kung masyado kang maangas kasi kakampi mo ang US, kasi marami kang kakamping bansa, hindi ka malakas kasi umaasa ka lang sa mga kakampi mo. Yung China hindi niya kailangan ng kakampi para ipagtanggol yung claim nila sa South China Sea. Tayo ngayon, nagdedepende lang tayo ngayon, yung lakas natin, sa ibang bansa. So, hindi ka malakas. Nakapatong ka lang ngayon sa kalabaw. So, huwag kang magmalakas ng loob na makipagyera kasi halos lahat ng Pilipino gusto lang ng magandang buhay, ng matiwasay na pamumuhay at ayaw namin ng gulo. Diba? So, kung kayo gusto nyo makapagyera dyan sa West Philippine Sea, kayo na lang. So, bago nyo i-push yung idea na makipagyera, hindi naman kasi yan parang lahat ng nasa kaliwa ng Pilipinas ay atin. Kasi nga maraming claimant. Ang Philippine Sea, nasa east side. Diba? Pero yung sa West Philippine Sea, marami tayong mababangga dyan. Hindi lang China, no? So, panoorin nyo tong explanation ni Sas. Napakaganda ng explanation niya. So yan mga ka-review natin, napakaganda po ng kanyang sinabi mga ka-review. Parang matauhan, no? Yung mga nagpo-push na maggera, makipaglaban, no? Dito sa China at sa West Philippine Sea. Ito nga rin po yung naiisip ko mga ka-review natin eh. Gaano ba karaming tao ang naninirahan dyan sa West Philippine Sea? No, mga ka-review natin. Atin yan mga ka-review natin. Pero di ba? Tao naman yung pinag-anuhan natin dito. Yung tayo, di ba mga ka-review natin? Oh. Gusto nyo bang tumira sa West Philippine Sea mga ka-review? Ha? Oo nga, mayroon dyan mga essential na mga minerals, no? Mga yamang dagat, no, mga ka-review. Mayaman sa yamang dagat ang West Philippine Sea. Pero sabi nga, di ba, aanhin mo naman ang damo kung patay na ang kabayo.
So mga kaibigan natin, ang damo po natin dito is yung mga minerals or mga yamang dagat dyan sa West Philippine Sea. Paano po pag nagkagera talaga, no, mga kaibigan natin? Ha? Mamamatay po tayo. Tayo po yung mga kabayo, mga kaibigan natin. Pag wala na po tayo, wala nang silbi po ang West Philippine Sea. Diba? May point talaga dito si Kuya, diba? Mga kaibigan natin, si Sir. Yan, ha? Sana naman po, marami rin talaga nagko-comment, mga kaibigan natin, na, diba? Sige, i-push ninyo ang na gera. Diba? Tingnan natin, diba? Kung ano mangyayari sa kabataan natin dito sa bansa. O, kung sino ba talaga ang malulugi. Kasi, diba, makitang-kita naman, lugi na nga tayo sa sa mga kagamitan. Yan, no? O, sige, yung mga nagpupush ng gera, nako po. Baka hanggang 3 days lang tayo, sabi ni ni Senate President Subiri. Ito, pakinggan po natin. So this map, mga friends, ito ay kinunan ko nung in-interview ko si National Security Advisor Esperon nung June 2022. So sa office niya itong map na to. So that is the Kalayaan Island Group. Okay. So nakikita niyo yan, no? Yung mga mapa na yan, yung mga flags na yan, yan ang occupants ng West Philippine Sea. So pag 1 star, that's Vietnam. Okay? So Vietnam, Philippines, Philippines, this is China, Vietnam. So yung 1 star is Vietnam, and several stars is China. Yan, China yan. Tapos ayun yung Taiwan. Okay? So ayun din yung Malaysia. Meron pa yan sa baba, yung Malaysia, kasi yung ibang occupied ng Malaysia is wala sa Kalayaan Island Group, pero nasa EEZ natin kayo. So in total, okay, ang Vietnam ay may 20, Philippines 9, China 8, Taiwan 1, Malaysia 4. Okay? Sa Kalayaan Island Group lang yan. Pero sa EEZ, syempre mas marami pa yun sa Malaysia, okay? So pag sa EEZ, so 21 ang Vietnam, Malaysia 7, okay? Taiwan isa, China is 8. So 21 21 outposts ng Vietnam ay nasa EEZ ng Pilipinas. Nasa West Philippine Sea. Ang Malaysia may 7 sa West Philippine Sea. Ang Taiwan may 1. Ang China ay may 8. So, 21 Vietnam, 7 Malaysia, Taiwan 1, and China 8. So, kung isasama pa natin yung Sabah sa Malaysia, dahil nasa Philippines, kung kasama pa yan, so wala yung Malaysia. Salohin ang WPS kung mapapalayas mo ang 21 ng Vietnam, ang 7 ng Malaysia, ang 1 ng Taiwan, at ang 8 ng China. Ngayon, kung magfo-focus ka lang sa 8 ng China, hindi rin sigurado na ikaw yung mag-o-occupy nun. Kasi yung claim ng China, ng Beijing, is the same thing as the claim of Taiwan. So malamang, Taiwan will move to occupy them. Or if not Taiwan, it's going to be Vietnam. Kasi Vietnam, pareho sila ng claim, almost identical ang claim nila ng China. Pwede ba, if you understand yung claimants ng West Philippine Sea is not ours. Kasi kung paano natin piniperceive na atin yung area na yan, yung mga claimant dyan, piniperceive din nila na kanila yung area na yan. So the only thing that we can stop yung pangbubuli, harassment dyan sa West Philippine Sea is mag-usap-usap yung mga leader, lalo na yung mga claimant dyan sa area niyan, at magkasundo sila kung ano yung maaaring gawin para peaceful yung kalakaran dyan sa West Philippine Sea. Kasi kung magiging magiging palaban ka, magiging agresibo ka, it is not just a war between Philippines and China.
Kung magkaagulo, makikisali ang US, makikisali ang ibang bansa, at makikisali ang lahat ng bansa na may claim dyan sa West Philippine Sea. China nga lang hindi natin kaya, nagmamayabang ka na kasi kakampi mo yung Amerika. So yan mga ka-review natin, no? Nako-confuse lang ako mga ka-review natin. Kung hindi atin ang West Philippine Sea, bakit West Philippine Sea ang pinangalan? Ba? Ba? Philippine Sea nga eh. Ibig sabihin sa Pilipinas, mga ka-review natin. Siguro ko yung tinatawag na West Philippine Sea, yung part na atin, mga ka-review natin. Diba? Hindi lahat ng nandun sa karagatan na yon, mga ka-review natin, atin. Yung atin lang, yung Philippine Sea, West Philippine Sea, mga ka-review natin. Siguro ko, di ba? Umana na, di ba? Kiniklaim na nila yung West Philippine, yun nga yung nangyayari, mga ka-review, di ba? Kiniklaim na nila, ang gulo. Kiniklaim na nila yung West Philippine Sea. Pero dito, sa sinasabi ni Sir, mga ka-review natin, na wala daw West Philippine Sea. West Philippine Sea nga eh. Di ba? Siguro kung hindi lahat ng, di ba? Karagatan doon, atin. Yung atin lang is yung West Philippine Sea na inaangkin po ng China. Or, di ba, umano na yung China, umurong na. Or, umusad na sa atin mga ka-review, di ba? Kiniklaim niya na yung hindi na sa kanya, which is na Philippine Sea na yon, no? So, yun po mga ka-review natin. Pero wag po sana tayong maniwala na walang West Philippine Sea. Meron po kasi, di ba, pinangalan na nga po eh. Nagkaroon lang noong 2012 yung mga ka-review. Alright, nagugulo na po tayo pero okay lang po yan at ang main topic po natin ay ito. Maging ano man po ang claim natin dyan sa West Philippine Sea, no? At claim ng China, Vietnam at di ba? Na mga nakapaligid dyan. Okay, ito po ang main topic natin. Silent mode si BP Sara. Bakit rin-respect niya po ang ating presidente kung ano man po ang maging desisyon nito, no, sa kanyang pamumuno, right? Hindi po siya katulad ng mga ganitong tao, no, itong nakikita ninyo. Ayan mga ano po yan, mga sausawera at sausawero mga ka-review. Mga ano pa, ipolitiko po yan mga ka-review natin, ha. Kaya no, ano man pong paninira nila, sinisiraan na naman nila ngayon si BP Sara dito sa hindi pagsasalita patungkol po dito sa West Philippine Sea mga ka-review natin, ha. Ang gusto po nila ay pangunahan ni BP Sara ang desisyon ng ating Pangulo, which is na hindi naman ginagawa ni BP Sara, no? At hindi po uto-uto si Vice President Sara Duterte para, di ba, sundin po ang gusto ninyo. Yan mga ka-review natin. Alright mga ka-review natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin. Huwag din kalimutang subscribe si Robin Sweet News. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po, Robin Sweet News mga